If you have your Bible with you, Deuteronomy chapter 13 verse 4. And the word of God, sinabi po dyan, Ye shall walk after the Lord your God and fear Him and keep His commandments and obey His voice, and ye shall serve Him and cleave unto Him. Alright, so sinabi po dyan mga kapatid, no? Ye shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments, and obey His voice, and ye shall serve Him, and cleave unto Him. So, dito po, ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga is, the title of our message this morning is, Choose to Serve the Lord. No? Piliin po natin na maglingkod sa Panginoon. Okay? So, bakit kailangan natin na piliin? No? Kasi po, mga kapatid, ang Diyos po, kagaya na makikita natin sa Bible, specifically during the time of the Jewish people in the Old Testament, talagang, alam naman po natin that they are the chosen nation of God. But, ang Panginoon ay talagang hinahayaan lang sila ng Diyos kung ano ang kailangan gawin. But, ang Diyos ay talagang naglalatag ng mga anong dapat gawin at anong hindi dapat gawin. So, it's all up to us. Talagang nasa sa atin na kung talagang susundin natin, gagawin natin yung utos ng Panginoon. No? From that time of the Old Testament up to this very time at sa mga darating pa ng mga panahon. Kaya dito mga kapatid, I want to emphasize the matter, yung tinatawag na piliin natin na maglingkod sa Panginoon. We need to choose, no? We need to, kailangan natin na meron tayong initiative na sundin ang paglilingkod sa Panginoon, na maglingkod tayo sa Panginoon. Dapat nasa paglilingkod tayo sa gawain ng Panginoon. At take note mga kapatid, na ang paglilingkod ay hindi po ito counted yung, kasi maraming mga nagsasabi na okay lang, sa bahay na lang ako, di ba na walang simbahan, parehas lang naman yan, no? We cannot serve the Lord sa ating bahay lang. We cannot serve the Lord sa ating sariling kakayanan. We cannot serve the Lord sa ating sariling kagustuhan. But where can we serve the Lord? We can only serve the Lord through His church. Okay? So kahit gaano pa man kasipag natin sa paglilingkod at wala tayo sa simbahan, sa tunay na simbahan ng Panginoon ay talagang walang kwenta po iyang ating paglilingkod. So, ngayon, choose to serve the Lord. Why we need to choose? Bakit piliin natin? Okay? So dito po makikita natin, basahin po muna natin yung talata sa Joshua 1:8. Anong sabi sa Joshua 1:8? Joshua 24, no? Sabi niya sa Joshua 24 verse 14 and 15. Sinabi ng salita ng Panginoon sa Joshua 24 verse 14 and 15. Sabi niya sa mga taga-Israel, no? Kasi during this time, after the death of Moses, si Joshua na po ang binigyan ng leadership na manguna sa bansang Israel papasok sa promised land, no? Sabi po dito sa verse 14, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity. Di ba? Sabi no? And in truth, sabi ni Joshua, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. No? Verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods of your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose lands you dwell. But as for me and my house,
we will serve the Lord. Sabi dito malinaw na makikita natin na si Joshua, kumbaga pumili siya na paglingkuran ang Diyos na tunay, ang Diyos na buhay at nag-iisang Diyos na sinasabi ng Biblia, no? Kaya nga sinasabi ko dito mga kapatid sa ating mensahe na choose to serve the Lord, no? Kasi karamihan sa mga tao, whether we accept it or not, karamihan they don't serve the Lord. Even some of the members in the local churches of the Lord Jesus Christ, no, they don't choose to serve the Lord. Nandun lang sila sa simbahan just for attendance or just for some happy emotions, na punta lang sila doon dahil gusto lang nila, kasi feeling nila na naligtas na sila, feeling nila na masaya sila, naka-comply na sila sa requirement ng Panginoon pag nagpunta sila sa simbahan. No, it's not, no? So, kaya nga sinasabi natin dito na choose to serve the Lord, no? Piliin natin na maglingkod sa Panginoon. Okay? So, why we need, no? Why we need to serve the Lord? Bakit kailangan natin maglingkod sa Panginoon, no? Because it is what it is. Ito po yung gusto ng Panginoon. Kaya nga tayo nilikha ng Diyos, kasi God wanted us to praise Him, no? Nothing alone, na to praise Him, to serve the Lord. Kaya tayo, that is the very main reason of our existence dito sa lupa. Okay? So, and paano natin mapaglingkuran ng Panginoon? No? The question, ang tanong dito, paano natin mapaglingkuran ang Panginoon, no? kung meron man dito na hindi pa nabibilang sa isang simbahan, kasi there's only one place where we can serve the Lord, and it is only in the church. Sabihin mo man na ligtas ka pero wala kang church membership, wala ka sa simbahan, ay wala pong kwenta ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Kasi we can only serve the Lord inside His church, no? Inside His body. Dapat magiging parte tayo sa katawan ni Kristo. Sabi ni Kristo, I am the vine and ye are the branches. You cannot be part of something if you are hindi ka nakadikit dyan, no? So we need to be part of the church for us to serve the Lord. So ngayon, if you are already in the church, no, ulitin ko, doon sa mga wala pang simbahan, you pray to the Lord, mag-pray ka sa Panginoon, Lord, bring me to a church where you want me to belong with, no? Doon sa naman sa may mga simbahan, no? Ngayon, it is your perfect time, no? Kung if you don't have the ministry yet, then you pray, Lord, please give me a ministry, so that para hindi ka lang audience impact 10% sa simbahan ba, no? Member ka nga ng simbahan pero nandyan ka lang nakaupo, audience impact 10%, palakpak ka lang dyan, di ba? So di naman siguro ang pangit naman nun, di ba? So if you choose to serve the Lord, dapat number one, we must see to it that we have the right attitude in serving the Lord, no? Sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, number one, dapat mayroon tayong right attitude in serving the Lord. Kasi marami pong mga naglilingkod na wala sa puso, di ba? No? Lingkod-lingkuran lang ba? Alam nyo, hindi natin maiwasan, meron talagang mayroong na-assign sa isang ministry na nandun lang dahil gustong magpasikat, dahil gustong ma-recognize, dahil may gustong makuha, kaya siya nandun sa ministry. So hindi po ganun yung paglilingkod sa ating Panginoon. So paglilingkod po sa ating Panginoon, number one, the right attitude in serving the Lord. Dapat meron tayong tamang attitude sa paglilingkod sa Panginoon. What are those, no? Anong sabi sa First Chronicles? Buksan po natin, mga kapatid, sa First Chronicles chapter 28 verse 29. Verse 9. No, chapter 28 verse 9. So, ang sabi dito,
Sa 1 Chronicles chapter 28 verse 9, so, and thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. See? For the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. See? Dito po makita natin na ang Diyos alam niya, no? Dapat tayo ay naglilingkod ng buong puso at buong yung ating isip dapat willing ba? Buong puso at willing mind, mayroon tayong kaisipan na handang-handa na maglingkod sa Pinoon, no? Ano sabi dito? For the Lord searcheth all hearts. Ang Diyos tinitingnan niya ang bawat puso and understandeth all the imaginations of the thoughts, yung ating nasa isip, no? Walang kwenta po yan na nasa ministry nga tayo, pero meron pala tayong ibang intensyon, kaya nasa ministry tayo. So dito po mga kapatid, we need to serve the Lord. It is a great reminder for us. We need to serve the Lord with a perfect heart and a willing mind, no? Kung kayo po ay balak nyo na maglingkod sa Panginoon or nasa paglilingkod na kayo sa Panginoon, we must establish this kind of attitude, no? This kind of attitude na mayroon tayong perfect heart and a willing mind, no? Hindi murmuring, hindi reklamador na bakit ganito, bakit ako lang, no? Hindi ganoon ang klaseng paglilingkod sa Panginoon. Dapat you have a perfect heart and a willing mind. That is the kind of attitude that we must have or we must possess kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon. No, ulitin ko po, sa mga wala pa pong simbahan, pray to the Lord na ilalagay kayo ng Panginoon sa isang simbahan para mayroon kayong pagkakataon na makapaglingkod. Doon naman sa mga simbahan na kung wala pa kayong ministry, then you pray to the Lord na magkakaroon kayo ng ministry. Doon naman sa may mga ministry, kung nagsiseryoso kayo, then go for it. Kung hindi pa kayo nagsiseryoso, seryosohin nyo na ang paglilingkod sa Panginoon. Okay? So, and also, the kind of attitude dapat, buksan natin let's open to Colossians chapter 3 verse 17. Colossians chapter 3 verse 17. Ang sinabi po dito mga kapatid, Colossians 3:17, and whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Okay? See, sinabi ito, klaro dito, lahat ng ating gagawin, sasabihin, gagawin po natin ito sa pangalan ni Jesucristo, Jesus Christ, in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya, lahat ng ating gagawin sa gawain ng Panginoon ay dapat atin lamang iaalay para sa kapurihan ng pangalan ni Jesucristo. Hindi ni Kristi, kundi walang iba kundi ni Jesucristo. Hindi yung nandun ka dahil gusto mo lang magpasikat. Nandun ka dahil gusto mo lang i-display yung yaman mo. Nandun ka sa paglilingkod dahil gusto mo lang ma-recognize ka, no? Or nandun ka sa ministry dahil kay brother or kay sister or kay kung sino-sino man yan. Dapat walang ibang pangalan na mag-glorify sa ating paglilingkod sa Panginoon, kundi ang pangalan lamang ni Kristo. Ginagawa natin lahat, sinasabi natin lahat para sa pangalan lamang ng nag-iisang anak ng ating Diyos sa langit na walang iba kundi si Jesucristo. Okay? So yan At pangatlo, anong klaseng attitude verse 23 and 24, the same book at the same chapter, Colossians chapter 3 verse 23 and 24, sinabi dan, and whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord and not unto men. Right? Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. See? So dito po mga dito talagang pinapaalala ng Panginoon na pag tayo naglilingkod, ay dapat maglingkod tayo ng buong puso
at buong puso. At hindi lamang yan buong puso. Naglilingkod tayo para sa Diyos lamang at hindi para sa tao. Okay, reminder ha mga kapatid ha. Kasi nangyayari talaga to eh. Meron pong mga Kristiyano na idol nila yung mga pastor nila. No, iwasan po natin yan kasi dapat isa lang. No, isa lang, walang ibang ating susundin kundi ang salita lamang ng Panginoon. No? Wala tayong ibang i-glorify kundi ang Diyos lamang. Okay? Mag-ingat po tayo diyan sa ating sobrang sa mga na po 'yan, idolatry na po 'yan pag sobrang po sa ating mga kapasturan, no? Just keep going, no? Na dapat marunong tayong makinig, sumunod, no, magtiwala sa salita ng Panginoon at walang ibang i-glorify natin sa lahat ng ating sasabihin, sa lahat ng ating gagawin, lalo na sa ating paglilingkod sa gawain ng Panginoon, ay walang iba na dapat mag-glorify, kundi ang pangalan lamang ni Kristong Jesus, no? So, sa paglilingkod po, dapat meron tayong tamang attitude sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Okay? Pangalawa, why we need in serving the Lord, why we needed to start or continue serving? Bakit kailangan natin na magsimula? No? Why we need to start serving? Kung kaya sinabi ko kanina, sa mga wala pang ministry, bakit kailangan na magsimula ng ministry? Bakit magsimula na maglingkod? At sa mga naglilingkod na, bakit magpatuloy na maglingkod? No? Bakit patuloy na maglingkod? Why? Buksan po natin dito mga kapatid sa 1 Corinthians, no? 1 Corinthians chapter 15 verse 58. No? Chapter 15 verse 58. Sinabi po dito ng Panginoon, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." No? Ang atin pong paglilingkod sa Diyos ay hindi po yan sayang. Hindi po yan mawawala ng ang tawag diyan ng value, ng worth. No? Mga kapatid, anong bang gusto nyo? Oo nga, ligtas niya kayo, pero hindi naman kayo naglilingkod. Di ba? Anong gusto nyo? Yung ligtas kayo na naglilingkod? Or yung ligtas kayo na hindi naglilingkod? Kaya nga, ang title ng ating mensahe nga is Choose to Serve the Lord. Why? Kasi nga, ang Diyos po ay kanyang tinatanaw yung ating paglilingkod sa Kanya. Ito tandaan po natin let us be reminded. Wala tayong karapatan. Hindi tayo karapat-dapat. Isipin mo yan. Isipin natin yan mga kapatid. Hindi tayo karapat-dapat na tumungong langit. Pero ginawa niya tayong karapat-dapat. See? So are we worthy to receive rewards? Hindi na dapat. Kasi kinuha niya tayo sa nagbabagang apoy sa impyerno, niligtas niya tayo eh. Pero ganito ang biyaya ng Diyos. Sa kanyang pagmamahal, sa kanyang biyaya, pambihira. Pag tayo ay naglingkod sa kanya, imbis na wala na sanang bayad yan, siya, sa kanyang biyaya sa atin, binubuhos niya, binabalik niya ang ating paglilingkod sa kanya. Diba? Our labor is not in vain. No? Hindi po sayang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya, choose to serve the Lord. Piliin mo na maglingkod sa Panginoon. Okay? And also, another one. Why we need to serve the Lord? Ito pa, Matthew. Oh? Anong sabi sa Matthew chapter 6? Matthew chapter 6 verse 20 to 24. Sinabi dito basahin nga natin. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For
Where your treasure is, there will your heart be also. The light of the body is the eye. If therefore then I be single. Okay? So, doon lang, 21 lang ha. Sabi nito, but lay up, sa verse 20 lang tayo. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through, nor steal. Diba? Ang atin pong paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, ang katumbas po niyan ay ating pag-iimpok ng kayamanan sa langit. See? Alam nyo, ang biyaya ng Panginoon, ang reward ng Panginoon, ay dito sa ating paglilingkod niya, sa Kanya, sa simbahan, ay dalawang uri. Mayroon pong reward ng Panginoon sa earthly reward. But ang pinaka number 1 na matatanggap po natin sa ating paglilingkod sa Panginoon is yung heavenly reward. No? Where, kung saan, sa ating paglilingkod sa Diyos, unti-unti tayong nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Diba? Kaya mga kapatid, choose to serve the Lord. Ilang taon ka na ba ngayon? Diba? So, start serving the Lord kasi we don't know. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Maybe mamaya, maybe bukas. No? Kung ikaw, haba pa ang buhay mo, then congratulations to you. But the question is, kailan ka? Sabi nga ng kanta, no? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Diba? Kailan? When? Pag wala na tayo? Pag wala na tayong lakas? Pag baldado na? No? So, the perfect time to serve the Lord is yung malakas pa tayo. Yung matalino pa tayo, yung sharp pa yung isip natin. At yung may pera pa tayo. Hindi yung wala ng pera, hindi na maglilingkod na dahil wala ng pera. Hindi. Perfect time to serve the Lord is during your best moment of your life. Diba? Choose to serve the Lord, mga kapatid. And start laying up treasures in heaven. No? Start laying up treasures in heaven. Sabi dito, sa 1 Timothy, okay, 1 Timothy chapter 4 verse 12. Sinabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, anong sabi dito? Ano? Sinabi dito, no? That ye may walk honestly, mali na buksan ko. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Yan. Sinabi dito, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Bakit tayo maglilingkod? Bakit natin kailangan magsimula? At bakit natin kailangan magpatuloy na maglingkod sa Panginoon? Kasi gusto ng Diyos na tayo ay magiging mabuting halimbawa. Kung tayo pa kuya-kuya-kuy lang dyan sa gilid. Oo nga, member ka nga. Oo nga, ligtas ka nga. Pero wala ka namang ginagawa. Nandiyan ka lang, nakaupo ka lang. Hinahayaan mo lang yung mga kasama mo. Di ba? Magandang halimbawa ba yan? No, it's not. So, sabi ng Diyos, be thou a good example. Dapat mabuti tayo magiging halimbawa. Kaya nga tayo, pag naglingkod tayo, we must have a good attitude. Meron tayong buong puso at buong isip tayo na naglilingkod, na tunay na naglilingkod sa isang pangalan, kundi walang iba, si Kristo lamang. Okay? So, magiging maganda tayong halimbawa, mga kapatid, no? Start serving. If you are already serving, you continue serving. Okay? 1 Timothy chapter 1. No? Chapter 1 tayo. 1 Timothy chapter 1 verse 12. So sinabi dito, no? And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. See, mga kapatid, lahat po tayo, di ba? Lahat po tayo ay may kanya-kanyang gampanin sa simbahan. Di ba? You're part of the body, di ba? If you consider yourself as a saved or a believer, you must be part of a church. Okay? Because the church is the body of Christ. No? The church is the body and Christ is the head of the church. Now ngayon, if you are a member of the church, you are part of His body. Now ngayon,
Sa katawan, di ba? Sa ating katawan, pag may katawan na hindi gumagalaw, ang ibig sabihin niyan, paralyzed ka. May part ng katawan mo na paralyzed. So, wag naman sana tayo magiging paralyzed na parte ng katawan ni Kristo. No? Be movable. Na dapat gumawa tayo, magiging parte tayo. Kung ano ang gusto ng ating ulo, yun ang gagawin ng katawan. No? And it is our Lord. Siya po ang nagtatalaga kung saan ka ilalagay. Ngayon kung nilagay ka na mag-map sa simbahan, huwag kang magreklamo. Kahit mayaman ka pa at ang ministry mo ay taga-map ng simbahan, gawin mo. Kung ang ministry mo ay taga-arrange ng upuan, gawin mo. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit milyonaryo ka pa, kahit sino ka pa. Kung doon ka nilagay ng Panginoon, din gawin mo. No? Sa ministry po, we are all equal. Walang mayaman, walang mahirap sa gawain ng Panginoon sa simbahan. Tandaan po natin yan. Walang mahirap, walang mayaman sa simbahan. Pantay-pantay po ang paningin ng Panginoon sa loob ng simbahan. Mga kapatid, meron tayong kanya-kanyang gampanin sa loob ng simbahan. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na sila lang. If you consider yourself as part of the church, part of the body of Christ, then you must perform your duty, your part as part of the body. Di ba? Kasi si Kristo ang naglalagay sa iyo niyan. No, maliwanag ito. Putting me into the ministry, lahat po tayo as part of the body of Christ, meron tayong gampanin, meron tayong function. So what is your function? Diba? Kung audience impact 10% kayo, then you seek the Lord. Lord, ano bang ministry ko? Tanungin mo, pastor, ano bang ministry ko, pastor? Kung wala ka pang ministry. No? Mga kapatid, be part of the body. Kumuha ka ng ministry. Pag-pray mo, Lord, ano bang ministry ko? Please give me a ministry. Be part of His body. Huwag po tayo magiging paralyzed member of the body of Christ, no? And the conclusion of the matter, kaya nang sinabi natin kanina, be like Joshua who choose to serve the Lord, no? Piliin po natin, gayahin po natin si Joshua, no? Piliin po natin na maglingkod sa Panginoon. No? Piliin natin na maglingkod sa Panginoon. At hindi lamang ikaw, sama mo pamilya mo, no? Sama mo pamilya mo sa paglingkod sa Panginoon. No, kung hindi paligtas ang pamilya, pag-pray mo, Lord, sana makakilala sa Panginoon ang asawa ko. Sana, Lord, makakilala sa Panginoon yung anak ko. Sana, Lord, makakilala sa Panginoon yung mga kapatid ko. Sana, Lord, makakilala sa Panginoon yung nanay at tatay ko, mga kapitbahay ko, ganun. No? Bring them sa paanan ng Panginoon. Okay? So, mga kapatid, one more time, I would like to remind, choose to serve the Lord. Piliin mo na maglingkod sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon,